Umilit ang ilang tagpo sa pagdinig kahapon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa isang punto, pinalaga ni Vice President Sara Duterte ang pagtatanong ng mga kongresista sa isa niyang dating kaopisina. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Did you certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the DepEd confidential funds? Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask a resource person without giving him copies? Without giving him Mr. copies. Chair, point of order, Madam Mr. Vice Chair. President, please wait to be recognized. Give him copies. Pumalag si Vice President Sara Duterte habang tinatanong ng mga kongresista ang kanyang dating Special Disbursing Officer sa DepEd na si Edward Fajarda. Gate ng bise, bakit hindi agad binigyan ng kopya ng dokumento ang staff? Sa puntong ito, nagkasagutan din sina Vice President Duterte at Congresswoman Franz Castro. Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, ma'am. the point of order Kasi is wala dapat kaming ganon. kakampi dito, ma'am. Pero dapat walang pakinggan muna 1 minute natin. recess declared by the chair. Well, point of order. Nang suspendihin ang pagdinig, napatayo ang bise at pinuntahan ng mga kongresista. Nasa pagdinig ang apat na staff na naunang ipinakontempt at pinaaresto ng komite dahil ilang beses hindi sumipot sa hearing. Pero wala ang Chief of Staff ng bise na si Attorney Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin. Sa excuse letter ni Lopez, hindi raw siya makapunta dahil sa acute stress disorder. Ang hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. I just find it a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Dahil hindi dumulong si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng 5 araw ang contempt order kay Lopez. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, ano. Talagang ano, no. So nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. Ang pagpapalawig ng contempt order, kinwestiyon ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte, gayon din ng bise. Punto ng bise, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials, gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary, bilang ito rin ang appointing authority. Madam Vice Tinanong President, kita, I'm sorry sir, tinanong kita, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. motion to Hindi suspend ninyo alam for 5 lahat minutes. na 1 minute ang recess. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. Kalaunan humupa ang tensyon at hiniling ng bise na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. If you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero where... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? That is the decision of the committee as a whole. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Pinagbigyan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pansamantala ng makakalaya o mabigyan po ng furlough ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education na dumalo sa pagdinig ng komite kahapon kaugnay sa confidential funds ng 2 opisina. Sila ay sina OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at asawa niyang si dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Sabi ni Committee Chairperson Congressman Joel Chua, naniniwala ang komite na muling sisipot ang 4 sa susunod na pagdinig sa Kamara. Dati silang pinakontempt ng komite dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa mga pagdinig. Si Acosta dinala sa Veterans Memorial Medical Center matapos sumama ang pakiramdam sa gitna ng pagdinig kahapon. Muli namang pumunta si Vice President Sara Duterte sa Veterans Memorial Medical Center ngayong araw. 2 na kasing taga-OVP ang nakakonfine roon. Mataas na blood pressure ang dahilan kaya umalis sa gitna ng pagdinig ng Kamara kahapon si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon sa Vice Presidente, umabot sa 150/100 ang blood pressure ni Acosta. Bumisita rin ulit kagabi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakakonfine pa rin sa parehong ospital si OVP Chief of Staff Undersecretary Zulaika Lopez. Una na siyang dinala sa VMMC matapos ang naging tensyon sa sanay paglilipat sa kanya sa Women's Correctional sa Mandaluyong nitong Sabado. Ito ang GMA Regional TV News. Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang mga dayuhang estudyante na nangungupahan sa isang barangay dito sa Dagupan City dahil sa mga ulat ng nakawan. Sa Pagudpud, Ilocos Norte naman, 2 pasahero ang sugatan dahil sa rockfall. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Basag ang bintana ng van na ito matapos mabagsakan ng malalaking tipak ng bato sa barangay Pansyan sa Pagudpud, Ilocos Norte. Sugatan ang 2 pasahero ng van. Itinagbo sa ospital ang isa sa kanila matapos mapuruhan sa mukha. Dahil sa naitalang rockfall, pinag-iingat ang mga motorista na daraan sa lugar. Maigpit ang pagbabantay ng mga opisyal ng barangay Tapwak sa Dagupan, Pangasinan sa mga dayuhang estudyante. Dahil yan sa mga ulat ng nakawan at pagkakaugnay nila sa illegal na droga. Mari po, mag-avail sila ng boarding house. Yun pala ang pakay nila, ang intention nila is pagnakawan yung may-ari ng bahay o kaya yung mga boarders na nandun. Wala pang pinal na lista ng barangay kung ilan ang mga nakatirang dayuhang estudyante sa lugar. Minsan, hindi tumatanggap sila ng boarders na foreigner, hindi naman nila alam yung identity. Minsan kasi may mga ginagamit lang na kunwaring estudyante, pero may mga iba palang pakay. Isang resolusyon na ang binuo ng barangay na nag-uutos sa mga may-ari ng mga boarding house at apartment na iparehistro sa barangay ang kanilang mga tenant na foreign national. Nilinaw naman ng barangay na hindi ito pagkihigpit o panggigipit sa mga dayuhan. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa United Arab Emirates ngayon si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang working visit. Kanina alas 6 ng umaga, oras sa Pilipinas, dumating ang Pangulo roon kasama ang kanyang delegasyon. Makakapulong niya roon si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Habang nasa UAE ang Pangulo, magsisilbing caretakers ang bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Magbabalik sa finals ng men's basketball ng NCAA ang Mapua Cardinals. Kasunod yan ang kanilang panalo laban sa LPU Pirates sa semifinals ng NCAA Season 100. Makakalaban ng Mapua Cardinals sa finals ang Binil Blazers na tinalo naman ang defending champions na San Beda Red Lions. Unang beses itong maghaharap para sa kampyonato ang Cardinals at Blazers sa kasaysayan ng NCAA. Mapapanood ang Game 1 ng finals sa Linggo, December 1, 2 p.m. sa GMA at Heart of Asia. Hindi raw palalampasin ni House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa mga binanggit ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang mga naging pahayag ng bise. Sabi ni Romualdez, nililihis lang ni Duterte ang issue tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Balitang hatid ni Maki Polido.
Sa plenaryo ng Kamara, sinagot ni Speaker Martin Romualdez ang mga banat ni Vice President Sara Duterte. Nakakaalarma at hindi raw maaaring palampasin ang pag-amin ng bise na may kinontrata na itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Dahil delikado raw ang mga ganitong pananalita, kailangan siyang panagutin. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. Giit ni Romualdez, panglilihis sa tunay na issue ang mga pang-aakusa ng Vice President. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Sinita rin ni Romualdez ang hindi pagsunod ng bise sa mga protokol ng Kamara. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. Pagkatapos ng talumpati ni Romualdez, nagsalita na rin ang ilang kongresista para kondenahin ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo at may nanawagang maimbestigahan para mapanagot siya. The House must take immediate action. We must call for a full investigation into the Vice President. Mr. Speaker, the behavior cannot just be tolerated. And we demand that the Vice President face the full force of the law for her actions. We cannot and will not allow anyone, even the Vice President, threaten the very foundation of this republic. Ipinasa rin ng mga kongresista ang resolusyong nagpapahayag ng suporta sa Pangulo at Speaker. Matapos ang talumpati, nag-picture-taking naman ng mga mambabatas kasama ni Romualdez, kabilang dyan ang kaalyado ni VP Sara na si dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang talumpati ni Romualdez napanood naman ni VP Sara na nasa loob ng Kamara noong mga oras na yon. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag sa mga sinabi ni Romualdez. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung may aso, sasyon at pangkat na bumibida online, aba, meron din daw duck crowd. Hindi lang isa kundi grupo ng mga iting ang spotted sa Pulilan, Bulacan. Patingin nga kung mapakwak-kwak-kwak ako. Yan! Ang duck crowd na spotted na sabay-sabay na tumatawid. Napahintutuloy ang ilang motorista. Kwento ng uploader, sa halip na mainis, sandali silang napasaya ng mga iti. Ang walang iwanang video, may mahigit 2 million views na sa TikTok. Trending! Sobrang Dami. cute naman niya. Ilan kaya yan? Oh, naku, parang may 100 siguro yan, ano? Pero ang galing talagang di sila naghihiwa-hiwalay. Kaya Hindi nga. nagwawatak-watak. Dapat tularan sila. Kaya lang parang mas, ako sa observation ko lang, parang mas konti na sila ngayon. Dahil dati kasi talagang libo-libo kapag Libo-libo. tumatawid sila sa kalsada. Ngayon mas konti na. Konti na lang kasi nag-iitik ngayon. Ang galing nung Pero okay pa rin. nag-aalaga. Oh, ha? Correct. Pahabol din siya. Ang cute saka sa highway tumatawid. Oo.